So, ayan. So, since na naghihintay tayo ng ating timing sa ating SRB sa lifeboat, bibigyan natin pa-update yung ating mga fire techniques, no? Okay, sa barko, we have fire techniques, no? Gaya ng sinabi ko sa inyo, sa lifeboat at saka sa life raft, may mga nakalagay ng fire techniques sa ating lifeboat at saka sa life raft. Sa bridge, meron din tayo, ha? So, meron tayong mga fire techniques din sa bridge na kung sakasakali, madala natin during the time of course, emergency, no? So, yung ating mga fire techniques, no? So, number 1, nasa si number 1? Sir. So, baka mo yung fire techniques niya. So, anong klaseng fire techniques yan? Anong pangalan niyan, sir? Handler, sir. Okay, so we have the handlers. Very good, no? So, ang tanong, ilang piraso meron tayo sa lifeboat at saka sa life raft? Parang 6. Aba, parang 6 lang daw. Sigurado na yon, 6 talaga, no? Okay, we have, as well as requirements, we have 6 pieces sa lifeboat at saka sa lifeboat. Tama yung sinabi mo, no? 6, no? So ngayon, ang tanong, sa bridge, ilang piraso kaya din? Okay, very good. 6. Ayun, ha? So, 6 din ang nire-require ng SOLAS. Okay? Yan. So, sa madaling salita, kung nakuha ng opisyal yung 6 doon, mas maganda. Tama? Ayun. Okay? So, kaya nga, importante madala natin yan. Kasi sa mga needs natin, just in case we are in situations like what? No, yun nga, distress, no? Okay, sige sir. Thank you very much. Sige, pakibaba lang. Yan, okay. Number 2. Nasaan si number 2? Ayun, ha? Number 2, ha? So, sige, hanawakan mo ulit yung ating handlers. Yan. So, ang tanong, ha? So, paano naman natin siya i-activate? Ating power techniques. So, sino yung huli kanina? Number 3. Number 3? Yan. So, again, ha, damputin mo ulit yung ating handlers. Then, demonstrate mo sa amin kung paano naman siya i-activate. Okay? So, yan, ha. So, number 1, ano sasabihin natin? Hanapin natin ang okay, 45 degrees angle, no? So, taas natin. Hanapin natin yung wind direction. Okay? Ayun, okay? So, yun na, sir. Sige. So, and then, remove the. Sige, bukas. And then, pagbukas, may firing pin. Then, pull. Okay? Ayun, very good. Ayun. Sige, sir. Baba. Very good. So, number 4. So, sige, bigay mo kay number 4, sir. So ngayon, kung na-activate na natin yung ating handlers, so ilan naman ang luminous intensity niya? 15,000 candela. Parang obstructed tayo ng ayun. So 15,000 candelas, no? So ganun kaliwanag ang ibibigay ng ating handlers. At ilang segundo siya tatagal? 60 seconds. Okay, very good. 60 seconds. Okay. So, paki-ibaba ulit. So, next number 5. Sige, damputin mo naman yung ating rocket parachute there. Yan. So, again, tayong magiging instructions kung paano ang hawak. Yan. So, may makikita nyo na kagad mayroon siyang guide para sa saan? Sa daliri natin. Yan, no? Yan, nakikita mo yung groove dyan, eh. Yung palalim ng
Yan. So, yun yung groove niya, no? So, ngayon, ang tanong, number 5. O, ilang piraso meron tayo niyan sa lifeboat at saka sa life raft? Okay, we have 4 pieces sa lifeboat at saka sa life raft. At meron naman tayong ilang piraso sa bridge? Yes, we have 12 pieces sa bridge. As well as requirements, we have 12 pieces sa bridge. Okay? So, sa lifeboat, we have 4. At saka sa life raft, we have 6. Okay, very good. Sige. So, number 6. So, bigay mo ulit. So, sir, paano naman siya i-operate, i-activate? So, simple lang, ha? Sige, sir. Hanapin yung sa ano dyan. Okay. Then, 45 degrees. okay. Open the top. And then, yan. So, Pull. then, pull the trigger. Okay? So, 45 degrees to 60. Okay, very good. Yun. Sige, balik siya. So, number 7. Sige, sir, ha? Hawakan mo ulit yung rocket parachute flares. Yan. Okay? Now, so nung na-activate na natin, it will goes about how many meters sa papataas? Ilang metro? 300 meters. Okay, 300 meters. Okay? So, it will goes about 300 meters pataas. No? So, syempre, to attract attention. Tama? Ayan. And, ilan ang luminous intensity niyan? Ha? Ilan? 30,000 kabilas. Okay, 30,000 candelas. Very good. So, ganun kaliwanag, no? 30,000 na kandila ang katumbas. Yun ang lumens niya, no? Yung liwanag. So, siyempre, you are asking for help. Kaya ganun kaliwanag yung makikita natin. At anong kulay ng ilaw? Orange. Kulay red. Red. That's why we call that red rocket. Oh, red, ha? That's why we call that red rocket. Parachute flares. Okay, sige, pakibaba naman, sir. Okay, number 8. O, sige, damputin mo naman yung ating buoyant smoke signals. Okay, yan, okay. Sir. O, yan, ha? Harap ka sa kanila, sir. So, sir, ilang piraso naman meron tayo niyan sa lifeboat at saka sa life raft? Ilan? Okay, 2 sa lifeboat at saka 2 sa life raft. Sa bridge, ilan? 2 din, very good. So, yun ang nire-require ng SOLAS, ha? So, yun, ha? So, that's why, kung kayo ang in charge, especially sa taga-bridge, dapat ma-manage yung madala yan during the time of emergency. Okay? Yun. Okay, sige, thank you very much, number 8. Number 9, come on. So, damputin ulit yung buoyant smoke signal. Okay. So, i-demo mo naman sa amin kung paano naman siya i-operate at i-activate. Remove lang. Remove the? Cap. Okay, so try to remove the cap. Yun, okay. So, dun sa pagtanggal natin sa cap, meron siyang firing pin na nandyan. Okay? Yan, oh. That is the firing pin. Okay? So, ang gagawin lang niya is to pull the... O, sige. Kunyari, tanggalin mo muna yung cap, sir. Ilagay mo na sa baba. Yan. Okay? So, siyempre, forma ka ng maigi, di ba? Pag pull mo niyan, there is what? 2 seconds delay. Para dun sa paghagis mo. No? Yan. At yan po ay uusok ng anong kulay? Orange. Okay? Ilang minuto? Oh. 3 minutes. Okay, 3 minutes of time. Ha? Continuous ang pag-usok mo ng 3 minutes. Okay? So, tuloy-tuloy yun. Ha? Kahit yan po ay maswamp or maglubog sa tubig ng
100 mm in 10 seconds of time, continuous pa rin siyang mag-i-emit ng orange smoke. Nga lang, hindi siya maganda sa malakas ang hangin. Masa-swamp away lang siya. No? At the same time, yan po ay pang daytime lang. Pero yung dalawa, yung hand flare at saka yung rocket parachute flares, pwede siya sa umaga, pwede rin siya sa gabi. Okay? Yan ha, tandaan nyo yun ha, kasi importante yun. No? Especially, nasa barko tayo. At during the time of emergency, ma-apply natin. No? Okay, so number 10. Damputin mo naman yung ating SART. Yung SART. Yan. So, sa barko, on board your vessel, di ba? Anong position mo, sir, sa barko? OS, sir. OS. Ayun, ordinary seaman or sa English, overseas. Natasumama si sir. Sumama yan. Sa interview. Ha? Kailangan di killjoy yung mga may interview natin mamaya. Kailangan masaya yung ating interview. Okay. So, OS. Okay. So, since ikaw ay pag-alagala sa barko, sa kubyerta man o sa bridge, accommodation, makikita mo ba yan? Sa bridge lang, sir. Iyo, nasa bridge, okay? Sa bridge yan, ano? So, sa loob ng wheelhouse. So, ilang piraso meron tayong yung SART na yan sa bridge? Isa lang, sir. Isa? Dalawa. Dalawa yan, very good, ha? Dalawa, ha? Ha? Pero kung ang barko mo ay fitted with free fall lifeboat, gaya ng ganon, yung isa, nandun na sa loob mismo. Just in case na magkaroon ng, yun nga, yung hindi na maiwasan, mabilisan na. Di ba? Okay. So, anong ibig sabihin ng SART? Search and Rescue Transponder. Okay, very good. Search and Rescue Transponder. Sige, very good. Sige, sir, pakibaba mo. Number? Sunod. 11. So, dalawa na lang. Sige, sir, tamputin mo naman yung SART ulit. Yung SART. Yan. So, since tayo po ay, sa harap pa sa ano, sir. Since tayo po ay nasa barko, tinetesting natin yan every month. No? Para para makita natin kung siya po ay in good working condition. So, dyan, sir, sa may ibabang bahagi, makikita mo dyan yung instructions. Di ba? So, yung kulay itim na yun na hawak mo, meron niyang spring box. Sige, sir, try mo siya papuntahin sa off. Yan, sa off lang, dun lang, yan, off, yan. Diyan sa may off positions na yan, kung may sisilipin ka niya sa may gilid, sir, may butas. Kita mo yung butas? Ito, sir. Yan. So, kasi yung butas na yan, lagayan ng pin yan. Para lock, sir. Para hindi siya pupunta dun sa on. Nasaan yung on niya? Ito, sir. Yan. Ayan. Kasi pag binitawan mo yung red and black na yan, sige sir, tanggalin mo yung kamay mo. Boom! Pupunta sa saon. Pupunta sa on. Pag tinanggal mo ang Pin. safety pin. So, sige, balik mo lang ulit, sir. Yan. This time, kunyari, may safety pin tayo. Okay. So, hindi siya pupunta doon sa on position. Tama? Yes, sir. Yan. So, ngayon, may nakikita ka ng test? Yes, meron, sir, dito. Yan. So, every month, tinetesting natin yan. Okay? So, paano natin testing? Kailangan, pag tinesting natin yan, i-inform natin yung vicinity. Yung mga surrounding vessel na nandyan. Kasi talagang makasasagap nila yung SART code natin eh. So, paano natin gagawin yan? Siyempre, we have to inform them. So, security. All ships. So, kung kayo ay nakasakay sa barko, dahil nakatuon kayo sa channel 16 ng VHF, tama? Maririnig nyo kung kayo ay nasa bridge. Yung pinaging niya. Yung in-address niya, di ba? So, sabi niya, this is MB Pogi, in position, attitude, ganyan. In few minutes of time, we're going to test our SART. So, ibig sabihin, sila? Aware sila na may matatanggap sila. Especially sa mga barko in range of 5 nautical miles pababa. No? So, makakasagap yung kanilang X-band radar. No, dalawa yan eh. S tsaka X. Kaya yung X-band, siya yung makakasagap ng SART code para mag-reflect doon sa
radar. At siyempre, kung kayo po ay nakatanggap ng SART code sa radar ninyo, pwede kayong mag-acknowledge by legit pala yung SART mo. Tanggap namin dito yung signal. So, ikaw naman, dahil official ka, ilalag mo yun sa GMDSS logbook. Tama ba? Yan. So, yun na, sa test, siswing mo lang papuntang test. So, nasa yung test? Dito, sir. Ayan, siswing mo lang siya. Sige, sir. Ayan, ganun lang. Tapos, Okay? So, ngayon, kung gusto mong i-live, anong gagawin? Sir, anong gagawin? Pag gusto mong i-live? i-switch on lang, sir. Ah, open the pen. Take out the safety Ayan, pin. Nasaan yung safety pin? Dito, sir. O yan, you have to take out the safety pin. So, what happened? Pag tinanggal mo, sige nga, pakita mo. O yun, very good. Pupunta sa on position. Okay? So, dalawang klase ang SART natin. Isang radar SART, yan. At saka yung isa, AIS SART. Alin ba yung AIS? Ano? Yes! We call that Automatic Identification System. Yun po ay naka-interface na sa radar natin. Now, once naka-receive tayo ng this test signals came from AIS SART, magre-reflect dun mismo sa monitor lahat ng detalye. Kasi pag sinabing AIS, automatic ang identification mo. Ibig sabihin, yung mga ng barko mo, lahat lalabas doon. Kasi nga, yun na nga yung mga bagong ngayon sistema. No? Okay, sige sir. Kaya, so, very good. So, babasahin lang natin yung instruction para hindi tayo mawala. Number 12. O, banatan mo naman yung nating e-verb. E-verb na tayo sa e-verb. Yan, very good ha. So, on board your vessel, saan nakalagay ang e-verb? Sa bridge. Saan sa bridge? Sa wings, ports, or starboard side. Or, minsan nandun pa yan sa Monkey Island. Tama? Yan. So, yan po ay may cover pa. Tama? Tapos, siya po ay fitted with HRU. Ha? Tama? Kasi, ano ba? Nagkalimutan. Hindi natin nadala yan. So, yung ating e-verb na yan, automatic yan pop out. So, ang tanong, ano ibig sabihin ng e-verb? Emergency, position, indicating radio beacon. Okay, ulitin natin ha. Emergency, position, indicating radio beacon. Okay, yan ha. So, yun ang ibig sabihin ng e-verb. Ha? So, yung barko natin, kung bumibiyahe sa Sea Area 3, it requires that kind of equipment. Okay? From 0 latitude to 70 degrees north latitude at 0 hanggang 70 degrees south naman. Kailangan natin. Okay, so paano naman natin siya tinetesting? So, dito sa ating e-verb, meron tayong test button. Kita mo ba yung test button? Sir. Ayan, no? Pangalang test. Hindi si test na ano ha. Si Marites ha. So dito sa may, ewan ko sa mas kung nababasa mo pa tanong, kaya po basahin? Hindi ko na, sir. Hindi na. Sino may mga bata dito? Bata. O mas bata-bata. Basahin mo nga yung nakalagay dyan. Ayan, ayan. Nababasa mo ba? Press Sige. test button and release. Red LED will turn on. It Okay. self-test okay. Red LED and white strobes flash. It self-test. Fails, consult user manual. Okay, so ngayon, i-press mo yung test. Eto, sige dyan mo lang sir. Press mo yung test. Sige, up, tama na. Biyaan mo na. Pakita mo sa kanila. Yun. So, ibig sabihin, the battery is in good working condition. Tama? Hindi failure. Kasi, pag pindot niya ng button, nag-blink yung red, tapos sinundan ng White. o, ulitin mo. Sige, tanggalin mo yung kamay mo kagad. Yan. Nagre, sir. Oh. Okay? Yun. So, ibig sabihin, the battery is in good working condition. Ngayon, kung gusto natin i-live, dito sa may sa may likod, may slide button dito. Ha? Kung gusto natin i-slide o i-live, pwede mo siyang i-press yung yung kanyang tinatawag na safety pin, and then you can slide the
button. Sige sir, slide mo nga. Ayun. Nakita mo? Ayan, naka-live na yan. Kasi pinindot niya yung live test. Live na button, okay? O ngayon, since itong ating e-verb ay naka-live, pero hindi na siya naka-commission. Ibig sabihin, hindi na siya naka-rehistro. Oo, hindi na siya naka-registered. So, for demo purposes na lang yan. At para malaman natin kung talaga po ay siya ay nag-activate pa, dahil yung baterya niya mag-expire pa sa 2024, sir. November 2024 pa. So, battery expired. Okay? So, now, balik natin ulit. Swing. Yon. Okay? So, ngayon, yung ating e-verb na yan, guys, meron niyang water switch contact na pag nilagay mo yan sa tubig, automatic yan iilaw. Okay? So, yun ang ating e-verb. Mamaya, dadalhin natin yan dun sa tubig. Tapos, mag-huddle kayo. Lalagay natin yan sa gitna. Tapos, pag mas nyo kung sila po ay iilaw ng automatic. Okay? So, yan So, tapos na tayo guys, no?